Hallelujah, 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 Hallelujah. Hanapin ang poong mahal, siya'y ating matatagpuan, sa Kanya tayo magdasal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig ay nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Maayong aga. Maupay na aga. Guten Morgen. Ayan, ako. Magandang umaga po sa ating lahat na narito sa ating Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ang Quiapo Church, sa ating mga narito na nanonood sa atin through live streaming. Ganun din naman po ang mga narito sa simbahan. Alam nyo, ito ang pinakamarami unang Huwebes, no, ng buwan. Ito ang laging pinakamaraming misa, no, pag alas 5 ng umaga. Dahil kanyo, kasama po natin ngayon ang ating mga kapatid. Ayan, ano po, na bahagi ng ating I-Thursday. Ayan, ano? Yung ating I-Thursday. Ito pong ating mga kapatid na mamaya, lagi nating ginagawa, ano? Nagsasalo-salo sa almusal. Ayan, ano? Nagsasalo-salo tayo dito sa likod ng ating simbahan. Mainit na almusal. Yan naman na masarap doon, ano? Ano mga pangkaraniwan nating kinakain? Ha? Manok. Ayan, paborito yata natin yun, ano? Sister, manok. Ano pa? Mga paborito natin pagkain dyan, gulay. Ayan, ano? At syempre, hindi mawawala ang saging. Ayan, di ba? At pagkatapos mong mabusog, ayan, at magkaroon ng mga kakwentuhan, bago ka lumabas ng ating simbahan, mayroon ka pang ano yan? Ayan, meron pang baon.
May baon pa yan. Ha? At ito'y lagi nating inaabangan para dun sa mga nanonood lamang sa mga live streaming. Ayan, yun po yung aming pinagsasaluhan every Thursday o Webes, araw ng Webes. At alam ninyo, meron akong sorpresa sa inyo. Sa unang pagkakataon, ayan, mula noong Sabado, ang dati nating Reverend Marion na isang diakono, kasama natin yan pag kumakain tayo ng almusal. Ngayon ay Father Marion na siya. Inordinahan na siyang pare. Ayan, si Father Marion. Yan nagbasa ng ating ebanghelyo. Ayan, excited ako, no? Hindi kasi ako naka-attend ng kanyang ordinasyon, ano? Pero I look forward, ayan, na makasama siya sa misa. At ngayon, nagpapasalamat tayo sa Diyos para kay Father Marion, isang regalo muli sa ating simbahan, isang alagad na naman ng Diyos. Kaya ang ating pangako kay Father Marion, ipagdadasal natin siya. Amen? Amen? Ipagdarasal natin si Father Marion. Batang-bata pa yan, no? Malayo-layo pa at marami-rami pa siyang taon nagugugulin sa paglilingkod sa Panginoon at siguradong makakaramdam siya ng kaligayahan at kagalakan. Amen? Pag maglilingkod kay Lord, naroroon ang ating kagalakan at kasiyahan. Amen? Alam natin yan sa ating Social Service and Development Ministry. Ano po? Ang SSDM. Alam niyo, may dalawang bagay na importante sa atin. Dalawang bagay, ayon sa Ebanghelyo na binasa ni Father Marion, ang dalawang bagay na ito ay una ang pagdarasal. Sabihin nyo nga, pagdarasal. Prayer. At ang pangalawa, ano? Pagsunod. Pagsunod, pakisabi. Obedience. Ayan, no? Pagsunod at saka ang pagdarasal. Prayerfulness and obedience. Yan po ay hindi magkaaway na dalawang bagay. Kung hindi, magkasama. Hindi pwedeng paghiwalayin. Kung papaanong si mami, hindi pwedeng mahiwalay kay baby. At si baby, hindi pwedeng mahiwalay kay mami. Ganon din ang pagdarasal at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung papaanong hindi pwedeng maghiwalay si tatay at si nanay. Ganon din ang pagdarasal at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun po yung sinasabi sa Ebanghelyo. Hindi po pwedeng tawag lang tayo ng tawag sa Kanya. Sabi doon sa unang bahagi. Hindi pwedeng tawag lang tayo, Jesus, 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 Panginoong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno. Tapos, hindi naman tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, nanloloko pa rin tayo, kumukuha pa rin tayo ng hindi atin, nananakit pa rin tayo, nagmumura pa rin tayo, nandadaya pa rin tayo. Hindi pwedeng ganoon. Kailangan magkasabay lagi ang pagdarasal, pagtawag sa Poong Jesus Nazareno at ang mabuting gawain na siyang kalooban ng Diyos. Bakit? Ano ba nangyayari? Halimbawa, kung ako lang ay puro tawag sa Diyos, puro dasal, 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 pero hindi ko naman ginagawa yung kalooban ng Diyos. Ako naman ay nandadaya. Ako naman ay nagsisinungaling, nagpapakalat pa ng kasinungalingan, nanloloko. Ano ang tawag doon? Ha? Ano tawag doon? Para ka lamang, sunod-sunod, lang, ikaw ay parang puro salita lang, ika nga, no? Puro salita lang. No? Minsan merong parang nag-uusap yung magulang, no? Mag-ina. Yan. Umiiyak si nanay.
Ano sabi ni nanay doon sa kanyang anak na teenager? Tinawag mo pa akong ina. Nilalapastangan mo naman ako. Tinatawag mo pa akong ina, hindi mo naman ako sinusunod. Tinawag mo na pa akong ina, hindi mo naman ako ginagalang. Di ba? May ganun ha. Nakakalungkot, napakasakit sa isang magulang noon, ano? Tinawag mo pa ako na ama, tinawag mo pa akong tatay, hindi mo naman ipinapakita ang iyong paggalang. Diba? Ganun yan, ano po? Hindi po pwedeng hanggang salita lang tayo sa Diyos. Hindi pwedeng ika nga dasal lang tapos hanggang doon na lang. Sa kabilang banda, hindi pwede naman na ikaw ay hindi nagdarasal at sumusunod ka lang. Alam niyo kung ano, bakit? Hindi ka tatagal. Kung ikaw ay gagawa ka lang ng mabuti, hindi ka naman nagdadasal, mapapagod ka. Mapapagod ka. Kung ikaw ay nagiging halimbawa matulungin ka, kung hindi ka nagdarasal, ay okay, maganda at magiging matulungin ka, pero mananawa ka. Tumutulong ka nga, pero minamaliit mo naman yung tinutulungan mo. Di ba? And iniinsulto mo naman yung tinutulungan mo. Walang gabay walang gabay. Kaya ang SSDM, ayan, mga nasa Social Service and Development Ministry natin dito sa parokya, hindi pwedeng puro serve lang. Kailangan magdasal. Dito sa simbahan ng Quiapo, ang dami-dami nating servants dito. Di ba? Pagpasok mo lang ng pintuan, may babati na sa'yo. Diba? Meron sa'yo nga alalay kung saan ka uupo. Diba? Marami tayong servants. Magko-collect ng ating mga donasyon, kakanta, dun sa ating mga pahalik, merong mag-guide sa atin. Kung puro service lang, ay mananawa ka, mapapagod ka, mainit ang ulo mo. Nagseserve ka nga, pero ang yabang-yabang mo, di ba? Ang lakas-lakas ng boses mo. Kung makautos ka dun sa mga nagsisimba, ganun na lamang. Yon, pag nangyayari yon, palatandaan na nagseserve ka nga, tumutulong ka nga, naglilingkod ka nga, pero parang kulang ang dasal mo. Dahil nagiging mali na ang diwa ng iyong pagtulong o paglilingkod. Kaya ang mahalaga, yung dalawang bagay, magkasama. Hindi pwedeng either or, kailangan and. Magkasama. Yun yung sinasabi sa Ebanghelyo. No, ang ginawa ng Panginoon, ikinumpara niya ang isang taong madasalin pero hindi naman sumusunod sa kanya, gumagawa ng kabutihan para siyang nagtayo ng isang bahay, pero itinayo niya ito sa buhangin. Dumating ang malakas na ulan, ito ay tinangay na lang basta. Pero, ang sabi ng Panginoon, ang isang tao na madasalin, tumatawag sa Diyos, lumuluhod sa harapan ng Poong Jesus Nazareno, nagdarasal, taimtim, nananahimik, tumatawag sa Diyos. Kapag ang kanyang dasal, nagbubunga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, paggawa ng kabutihan, paglilingkod at pagtulong sa kapwa para siyang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Lumakas man ang hangin, dumating man ang super typhoon, lumakas man, tumaas ang tubig, hindi siya masisira, hindi siya maaanod. Dahil nandoon yung dalawang mahalagang bagay sa kanya, ang pagdarasal at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya siguraduhin po natin, kung madasalin ka na, siguraduhin mo, yung dasal na iyan, maghahatid sa iyo, magdadala sa iyo para sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw naman naglilingkod, tumutulong, sumusunod sa kalooban ng Diyos, siguraduhin mong magdasal ka
para tumagal at maging dalisay ang iyong ginagawa. Pagdarasal at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen.